Big man, rolling tayo in 5, 4, 3, 2, 1. Pangalan? Ismael Musid. Musid. Okay. Hello, good day mga ka-airsoft. Good day mga ka-bigman. Okay, sandali lang. Okay, mga ka-airsoft. Yun. Nagkita-kita na naman ulit tayo. Hello po sa inyo, no? Hello po sa 10 different pages namin, sa mga subscriber, sa mga patuloy na nanonood ng mga ating mga live dito sa Big Man Hobby Shop, no? Maraming salamat mga ka-airsoft. Nandyan kayo para patuloy tayong magpakalat, no, ng mga bagong kaganapan dito sa ating airsoft community, okay? Nandito tayo ngayon. Salamat po sa ating 10 different pages. Sabayan po tayo napapanood dyan sa ating YouTube channel. Sabayan din po. Hello to 1 million plus na subscriber ng Big Man Hobby Shop. Hello po sa inyo lahat. Maraming salamat sa patuloy na pagtangkilik nyo dito sa amin. Okay nga mga ka-airsoft, magda-demo test part tayo. Gusto ko lang i-congratulate, no? Yung graduate na naman sa ating layaway installment plan, okay? Si Sir Ismael, pakisigaw Ma'am Sally. Ismael Musid. Sir Ismael Musid of Lobo, Batangas. Alam niyo yung Lobo, Batangas, nasa dulo na yan mga ka-airsoft, no? Yan, katulad yan, graduate siya ng ating layaway installment plan. So, ibig sabihin, natapos niya. Okay, natapos niya yung ating layaway installment plan na dali, ayusin ko lang to, Yun. Natapos niya yung kanyang in-avail na layaway installment plan, no. Merong mga open na slot, no, sa ating layaway installment plan. Mag-una-unahan na kayo mga ka-airsoft, no. Ang importante kasi dun sa layaway installment, makuha niyo yung slot, no. Baliwala kasi minsan kasi hindi kayo pumapasok doon sa layaway kasi matagal kayong mamili ng unit. Minsan hindi kayo nakakapasok kasi hindi nyo pa alam kung ano yung unit nyo. Ang pinaka-importante kasi sa layaway, makuha nyo yung slot. Limited slot lang kasi ang pinapayagan sa layaway kasi masyadong magulo pag masyadong marami. Ngayon, pag nakuha nyo na yung slot, safety na kayo, di ba? Pwedeng saka na kayo mamili sa huli na. Ang mangyayari is hulog kayo ng hulog. Ngayon, pag nasa kalagitnaan kayo, pwede na kayong mamili ng unit nyo. Actually, pwede rin kayong mamili sa una kung meron na kayong eksaktong unit. Pero kung wala pa, pwedeng manood lang muna kayo ng mga vlogs namin habang naguhulog kayo. Then, pag meron na kayo nagustuhan, syempre, i-inform nyo kami. Okay, Big Man, final na ang gusto kong unit, yung Sig Sauer. O, di ba? Ganon. Kumbaga,
mas makakasigurado tayo na hindi ka parang napuwersa or hindi na madali yung pagpili mo. Okay? Good day sa lahat. Hello po. Is Sir Ismael Musid of Lobo, Batangas. Ito na po yung unit niya. The Glock 17 Gen 5. Okay. Na Block series, no? Meron rin tayong 2 colors available for this mga ka-airsoft, no? Meron tayong tan color, meron tayong black color. Yung tan color, ganito. Yan. Ito naman, black color. Actually, meron lang ako naisip kanina, no? Ito pala, pwede pala tayong maglabas ng two-tone. Two-tone, di ba? Ayaw. Hindi. Mali ako, ha. Ito dito, okay. Pwede tayo maglabas ng two-tone nito mga ka-airsoft. Kaya lang, parang wala na yata akong Gen 5, ha. Wala na akong Gen 5 na black. Oo nga, wala na akong Gen 5 na black, sayang. Pero, kaya pala hindi, nagugulat ako ba't hindi magkasya-kasya, no? Pero pwede tayo maglabas ng two-tone nito, no? Kaya lang, wag muna ngayon kasi maguguluhan yung pagbablog natin, no? Okay. Ngayon ito yung kay Bossing is kay Sir Ismael Glock 17 na Gen 5, okay? Ito yung unit mo, boss. Mamaya ide-demo yung test fire na natin in just a while, okay? Ngayon, ano to, babae? Hindi, yung sa asawa niya ay pinangalan kasi nasa barko pa yung Okay, isa na namang seaman, tama? kaibigan ni Sir Clemente yan. Yung kumuha rin kahapon ng Okay, si Sir Clemente, seaman. Bababa na ng barko. papaba na rin. Taga Cebu. La Union. At taga La Union. Okay, ngayon, yung kasamahan niya, nainganyo rin. Alam mo, ibang talaga, no? Ibang virus ang dala nitong airsoft, no? Sa lahat ng virus, sa lahat ng nakakahawang virus, itong airsoft yung pinakamagandang virus. Okay, di ba? Okay. Ayan. Unity Sir Aldrin Tagsip, okay? Na tatanggapin ng kanyang kabiyak na si Ma'am Donna May Tagsip, okay? Yung isa sa mga sikat natin, sikat for the week, no? Na Jug Precision, US Technology, high kappa, okay? What good and special about this, mamaya malalaman nyo, fully upgraded, no? Napakaganda, napakalupit. Tignan nyo, halos kasi size siya ng Glock. Dali, pagpantayin natin. Yan. Magkasing size sila ng Glock, okay? Mas mahaba lang siya ng konti kung isasama mo tong buntot niya. Kasi beaver tail to. Pero hindi ko sinasama, oh. Yan. Magkasing size sila, no? Okay, ito po yung unit mo, Ma'am Donna May Tagsip. Aldrin Tagsip of Consolacion, Bangkerohan, Porok 3, Santan, Cebu. Grabe namang address to. Ang haba. Pinapahirapan ako mag-vlog. Okay, mga airsoft. Kahit wala na akong boses, babatiin ko kayo. Okay, Chinese character ang profile picture, McDonald. Hindi ko mabasa yung pangalan mo. Hello, good day ka, big man, no? Bernel Sarmiento, hello po, good day po. Pa-shoutout, Hill Ramos from Bara, Opol, Misamis, Oriental. Hello po, ni Hill Ramos. Okay, may COD ba kayo dito sa Palawan? Wala po, shipping na po, 2 to 3 days. Paano boss kumuha ng installment? Jericho Reyes, tulad nga ng sinabi ko kanina, mag-PM ka na kagad, no? Kung makakapagpasok kayo ng pera ASAP, okay? Mas maganda para makuha nyo yung slot, okay? Saka na kayo mamili sa kalagitnaan na ng paghuhulog nyo. Ang importante, makuha nyo yung slot. Merong available slot, 3 lang, okay?
mag-una-unahan na kayo. Tatlo lang ngayon. Meron bagong pumasok sa layaway. Akin na. Basahin ko. Hindi ko pa na ano. Hindi, bigay mo yung info. Congratulations sa iyo ha, yung nakapasok sa layaway. Ngayon lang nagpasok ng magkano pinasok? Okay. Nagpasok ng 2,000 pesos. Tapos saka siya pipili ng unit niya, okay? Shoutout po. Okay, shoutout Henry Pellas Orosa o Palingon, Calamba City, Laguna. Sierra Madre Street, Barangay Palingon, Calamba City, Laguna. Okay. Pag natapos niya to, pwedeng i-deliver to, no? Hindi, siya raw pupunta. O, pupunta rito? Wow naman! Hello, Boss Henry. Maraming salamat sa pagtitiwala. Inaasahan ko at na-excite ako dun sa araw na sinabi mong ikaw ang pupunta. Inaasahan ko, na-excite ako na sana mag-meet tayo ASAP. Nakita mo flying kiss pa tayo dyan, ha? Okay naman, no? Okay, Tang na mo po. Block mo to. Yung pangalan, profile, Tang na mo po. Yan yung mga soon to be na magiging toxic sa page. Kasi nagtatago sa profile name, sa profile pic na hindi naman kanila, na hindi legit. Tingnan mo, kung matinong tao to, gagawa siya ng profile name, Tang na mo po. Diba? Sa tingin mo, napakaganda bang i-shout out niyan? Yan tao na yan, block mo yan. Diba? Napakaganda bang i-shout out niyang ganyang pangalan? Mag-isip ka. Okay? Kaya kita pinapa-block. Ayaw kung bandang huli, maging toxic ka sa page namin. Our page, our rules. Okay? Yan. Block mo yan. Tingnan mo, Banat, boss, baka naman. Anong baka naman? Bakit? Kakilala ba kita? Close ba tayo? Napadaan ka lang eh. Diba? Block mo yan. Okay, ayun. Nasaan na? Boss, gusto ko ganyan sa amin. Okay. Magkano 2011, okay. Okay. Yung iba, wag pasaway. Lloyd Angeles, ayaan mo na. Wag ka lang makonsume, no? Marami talagang pasaway. Kaya, inaano ko na lang eh. Yung nilalampasan ko na lang eh, no? Okay, yun, Black tuloy. Boss, ano po pinakamura ha? Meron po kayo. Meron, meron po, sir. Boss Big Man, pa-shout out. Thanks. Sabi ni, shout out po, Sir Arthur Abalos Garcia. Yun. Ang mga ka-airsoft, no? Alam nyo ba na isa sa mga tumatangkilik at saka isa sa mga, ano natin, yung, anong tawag dito? Ano ba yung, anong tawag nun sa ano? Ano mo kay Shane? Isa sa mga tumatangkilik sa atin dito sa Big Man Hobby Shop, more on OFW. Diba? More on politiko. More on congressman, more on mayor, more on big time businessman. Yun ang karaniwang market ng Big Man Hobby Shop. Tapos, hindi mawawala pag OFW, yung mga land-based, sea-based. O, di ba? Karamihan, seaman. No? Kaya, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga seaman na sumusuporta sa atin. Alam nyo ba, nakakataba ng puso kasi during, habang pampaantok daw nila, okay, no? Pampaantok daw nila, habang bago sila matulog, nanonood sila ng mga vlog natin hanggang sa antokin na sila. That's the time na matutulog na sila after na pagkapanood nila ng vlog natin. Okay, no? Yung mga vlog natin, wala pa man din sila sa Pilipinas, natututo na sila. Okay? Kaya ang nangyayari, bago dadaong yung barko, bago sila bababa ng barko, nagsisipag-order na sila. Okay? Yung mga seaman naman na hindi naka-order habang nasa barko pa sila, umu-order sila paglapag nila
normally, ipinapa-deliver saan, Gail, di ba? Sa Calao, sa Intramuros, di ba? Normally, yan, dyan, sa Malate. Dyan sila kasi normally naka-check-in. Sa, ano pa, dito sa, yung nakaraan, Libertad sa Pasay. Ayan. Diyan sila naka-check-in kasi bago sila umuwi sa probinsya nila sa Iloilo, sa Cebu. Kaya maraming salamat do sa mga inyo, sa mga seaman, sa mga OFW, sa mga caregiver, no, sa mga iba't ibang parte ng mundo. Grabe ang Pinoy, no? Nakakalat. Alam niyo pag ano eh, no? Pag hindi mauubos ang lahing Pinoy, sa totoo lang. Sa nakikita ko, no? Kasi kung sakali magkakagera, bobombahin ng Pilipinas, maraming Pinoy sa iba't ibang bansa. No? Kumbaga, hindi mauubos ang Pilipino. Nakakalat na ang Pinoy, eh. Maraming Pinoy sa US, maraming Pinoy sa Canada, okay? Maraming Pinoy sa sa Saudi Arabia. Maraming Pinoy na nakakalat sa European country, di ba? Kaya, wala rin eh. Hindi mo kayang ubusin ng Pinoy. Chinese, na mga China, di ba? Akin na nga yung grenade launcher ko. Alam mo ba na pag lumusob ang pag ginera tayo ng China, yan. Ako may nakahanda akong armas. Okay? Yan. Ito ang armas ko. Yan, ito. Yan, ha? Ito ang armas na gagamitin ko. Ang sarap niya, grenade launcher. Fire the hole! Boom! Yan ang armas na gagamitin ko. Pag binomba tayo rito ng China. Okay. Okay, ito, merong rito, ha. Paki-block rito. Nampaplad na, oh. Toxic na to. All caps pa. JM Dungka, paki-block. Hindi maganda mag-chat ng ganyan tapos tingnan mo sana mapansin 9mm ako dito, pamana lang sana, matulungan nyo ako, may goods pa naman boss, may onting sira lang. Kung meron kang concern, unang-una boss, hindi mo sa amin binili yan, magpapatulong ka, wag mo akong kukonsumihin, di ba? Nagpapatulong ka eh, nag-all caps ka pa, nag-flood ka pa, kinapi-paste mo yan, tatlong beses mong para mapansin ka, ganon. Lalong hindi kita tutulungan kung ganyan ka, 'di ba? Kung matino kang tao, magme-message ka, 'di ba? Tingnan mo nakalagay rito, 'di ba? Kung matino kang tao, mag-message ka sa amin, baka matulungan pa kita. Dahil marami akong tinutulungan. Ngayon, kung magpa-flood kang ganyan, mas lalo kitang di tutulungan. Paki-block 'yan. Proud Pinoy po, Sir, Big Man, Alfred Lagarin. Shoutout, boss. Cyron Palochina from San Simon, Pampanga. San Simon, Pampanga. Taga dyan ako, ha? Taga dyan ako, CDCP. Yan. Yan. Tapos, okay, Joe M. Boss, ang gandang damit mo. Ano bang brand yan, boss? Ano ba to? Ge, o, Kitaro. Ano to? Ay, iba pala yon. Yung kay Boss Toyo, geng. Ito pala, ge lang. hindi siya geng, no? Okay, shout out from Bacolod City, Joe M. Hello, Sir Joe M. Hello po, good evening. Okay, guys. Hindi ko na ganun muna papatagalin, no? Parehas na kami ng boses ni Boss Toyo. Diba? Ganito rin ang boses dun eh. Paos. Ayun. Musta boss from Cabanatuan City, Albert Ray. Hello po, no? Okay, demo test tayo ng ating unit, okay? Bago ko simulan congrats po ulit, Sir Ismael of Lobo, Batangas. Si Sir Ismael ay kapatid natin na Muslim, no? Naka-base siya dyan sa Lobo, Batangas. Hindi ko lang alam kung ano siya, kung sundalo or police or what, no? Pero mukhang meranggo to. Tapos kaya ang gusto niya is yung pangtapat doon sa
sa service firearm niya, no, na Glock. Okay, kaya syempre ano pa ba? Glock din. Kasi ganun yun eh. Normally, halimbawa, pulis ka, gusto mo yung airsoft mo pang pa-practice mo during halimbawa wala kang ginagawa. So mas maganda na hindi maiiba yung handling, 'di ba? Kasi pag naiba yung handling, ang tendency para kang laging nagba-back to zero. Pinafamiliarize mo palagi. Pero pag yung handling nung real steel mo is same as handling nung airsoft mo, parang walang pinagbago. Okay? Kaya ito ang kwento ng ating ka-airsoft na si Sir Ismael, ang Muslim natin na kapatid na naka-base sa Lobo, Batangas. Ito po yung unit mo, the Glock 17 Black Edition. Okay, start natin. Release the magazine, press lang po. Ngayon po, Sir Ismael, no, don't forget to spray silicone oil, okay? Press the valve, then spray an oil. Target. Then, sa inlet valve. Okay. This is Glock, okay? Ang ini-sprayan rito, number 1, itong ibabaw to reduce the wear and tear, yung pagkakagas-gas. Okay, then kasa, ilock manually, then sprayan natin naman yung nozzle. Okay. After natin ma-sprayan yung nozzle, hammerless sa mga Glock, mga airsoft, walang hammer. Kaya release, then make sure na naka-rest. Hammerless ang Glock, wala kang makikita, kaya kailangan maging mas maingat ka. Okay, pindutin mo, okay? Ngayon, sa Glock, wag kayong gagamit ng 14 kg ha. Ako ang payo ko, lagi 12 kg lang basta Glock. Wag kayong gagamit ng 14 kg kasi ang mangyayari, sisirain nyo lang yung pistol nyo. Grabe. Tingnan nyo ang dami kong gas Ang dami kong gas. Sinisimot ko kasi ayaw ko may nasasayang na gas eh. Sayang eh, no? Sayang. Yung mga tao dyan na walang gas, punta kayo rito, bibigyan ko kayo nito. Siguro mga pa to, mga 10 magazine pa, oh. Ayan, oh. Ito siguro mga pa to, pang 5 hanggang 6 na magazine. Libre lang sa akin to, no? Yung mga walang-wala talaga, yung mga wala talagang pambili, short lang, sakto-sakto lang, talagang gusto nyo mag-airsoft, libre yung bala, punta lang kayo rito, libre rin yung gas, ha, okay? Bibigay ko na sa inyo to. Kasi dito sa Big Man, dito sa shop, libre refill ng gas eh. Unli gas dito. Kung nandito ka lang, di ba? Pero kung malayo ka, yun ang problema. Pero, basta punta kayo rito, bigay ko sa inyo to. Meron ako 10 pirasong ganito, na meron pa, marami pa. Siguro mga pang-6 hanggang 10 magazine pa. Sayang din eh. Okay, ito na. Ngayon, magagas na tayo, no? Always upside down, isakto mo lang sa valve, then press down. 1, 2, 3, 4, 5. Wala na. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, 7 seconds. Okay na yan. Enough na yan para sa isang full rounds. Ngayon, maglalagay naman tayo ng bala. Okay, ito yung bala natin. Tingnan nga natin yung temperature ng magazine. 27.9. Biruin nyo mga ka-airsoft ha. Ayan. Wala na lusot, no? Tingnan nyo, bumili ako kasi ng, ba't ba lang ilaw? Ayan. Bumili ako ng pan-check ng temperature, no? Para na ipapakita ko sa inyo kung gaano kalamig. Pero hawakan nyo yung balat nyo. Ang balat natin, ang temperature natin is, katulad ako, nakatapat kasi ako sa aircon, 30.6. Ano ba yung normal na human temperature? 36 ba? Check mo nga. Yan, ako ang temperature ko, yan, 31.8. Naglalaro sa ganon, 30 to 31.8. Oh, yun yung temperature ko. Tignan nyo yung temperature ng magazine, ha? Tignan nyo yung temperature ng magazine para maniwala kayo dun sa sinasabi kong malamig dito sa shop, no? Pag yung airsoft,
nasa malamig na environment, medyo weak. Pero pag nandun siya sa labas, halimbawa, nasa outdoor ka, malakas talaga siya. Ayan. Tingnan nyo yung temperature ng magazine. 26 point, yan, 26 ano, 6. Diba? Napakalamig. Eh, human temperature nga, nasa 30 and above. Tapos, biglang 26.6. Eh, tignan nyo yung aircon, ha? Tatapat ko lang sa aircon para ano? 35. Ha? 35. 35. So, kasi nasa aircon nga ako, eh. Tatapat ko sa aircon. Ano ba? Oh, yan. Nasa aircon. Ayan, oh. 15.6. Oh, biruin mo, di ba? 15.6, ganun kalamig dito, kaya minsan hindi ko lalo na pag mga pistol, hindi ko ginagawang kinokrono kasi hindi natin makukuha yung pinaka-accurate na krono niya dahil nga malamig. Kaya di ba minsan pag talagang gusto kong ikrono, ang ginagawa ko, pinapag-add ko na lang kayo ng 10 to 15 na sa result para nandun naglalaro yung krono natin, di ba? Pero itong darating na mga araw, umorder na kami ng ng airsoft warmer. Hindi nyo na naman alam kung ano yon. Airsoft warmer para isa siyang box, no, na dun ilalagay yung mga magazine na idinedemo para mapanatili yung warm, para mapanatili yung hindi ganito kalamig yung magazine, no. Pag ganon, makukuha natin yung maayos at saka yung magandang result, no? Dito kasi sa Big Man, tulad nga sabi ko sa inyo, patuloy tayo nag-i-innovate. Hindi tayo umaasa dun sa nakasanayan, nakasanayan, yung pinaglumaan na technology. Patuloy nating ini-improve yan. Okay? Ini-improve natin yan para mas mapabuti pa. Okay? Di ba dati, alam na natin yung pag-maintenance. Pero, nalaman natin, natuklasan natin na by the help of the silicone oil, mas magiging maganda yung maintenance mo ng unit. Tama naman, di ba? Anong ginagawa? Lahat halos ngayon ng shop, gumagamit na rin ng silicone oil. Okay? Ang nagpasimula niyan, Big Man. Dati, kinukutsa nila yung silicone oil ko. Ito na naman, bumanat na naman si Silicone Boy. Tawag nila sa akin si Silicone Boy. Okay? Kasi nakikita nila lahat ng bumibili sa akin, pinapagamit ko ng silicone oil. Kaya tinagurian ako Silicone Boy. Ngayon, Silicone Boy na rin sila. Yung meron dati tumutulig sa akin na pagkalaki-laki shop, no? Ngayon, wala na. Diba? Tinanggap na nila, no? Tinanggap na nila na okay pala yung silicone oil. Ay, ganun yan eh. Isang palatandaan na nagiging successful ka doon sa larangan mo pag iniidolo ka na, pag ginagaya ka na nila. Okay? Di ba? Yung mga haters ko, haters kayo. Pero, hanggang pinapanood nyo at ginagaya nyo yung ginagawa ko, hindi kayo haters. You are a fan. Fan ko kayo. Okay, no? Taas kilay na naman sila. Okay, no? Ayan. Haters kayo kunwari. Pero maya't maya, nanonood kayo ng vlog ni Big Man. You are a fan. Hindi ka haters. Okay, ngayon, hayaan na natin. Baka mapikon niya mga yan. Okay, no? Okay, so this is the magazine. Lalagyan natin ng bala. Ang magazine, maximum of 27 rounds ang pwedeng ilagay. Pero, ang limit lang, ang recommended lang is 20 rounds lamang. Okay? Ibaba natin to. Ibaba. Okay? Ngayon, iwasan mo siyang mabibitawan pag binababa mo na. Kasi, ito, mga ka-airsoft po, nababasag to. Ang hirap humanap nito, promise. No, halos wala tayong makikita nito. Okay? Atak pababa. Dito isushoot yung bala. Okay? With the reloader pump lang. Ayan. Ngayon, tignan nyo yung nangyari.
nagkandaloko-loko, nagkawindang-windang yung bala, di ba? Ang gagawin nyo dyan, kalugin nyo sideways. Patagilid. O, yan. Dali, naalis yung bala. Yan, okay, ayan na. Umayos na, di ba? Mas maganda pag nasa ayos yung bibis para mas maayos yung feed. Okay, pasok sa unit, malakas. Kasa, ready to fire. Firing! Grabe. Pakita ko sa inyo yung target, ha. Ganun ka-accurate itong Glock na to. Isa-separate tayo, ha. Yung sinasabi ko sa inyo, mga ka-airsoft, no, na accuracy ng Glock, totoo yun. No? Ang Glock talaga, sadyang accurate yan. Tingnan nyo. Yan lang lahat ng target. Ang pinutok kong bala, nasa 7 yata yun. Okay? Nandyan lang lahat. Oh. Kasi nga, accurate ang Glock. Okay? O, Ma'am Sally, tapat mo to ulit dito. Ganyan lang, ganyan mo lang, ha. Yan. Ipapakita ko sa kanila na babarilin naman natin itong side dito. Dito sa kabila tayo, ha. Makikita nyo yan, mga airsoft, nasa one side lang talaga yan. Ibig sabihin, yan. Yan. Ayan, ibig sabihin, ganun ka-accurate ang Glock, ha. Okay, firing. O, yun. Kita nyo? Dito lang lahat. O, di ba? Diyan lang lahat kasi, ang Glock talaga, sadyang accurate yan. No, walang duda, talagang napakaganda ng accuracy ng Glock. Okay. Okay, kaya lang naubusan ako ng hangin. Lagyan natin ulit. Yan. Kaya, kita nyo, no? Pag yung hangin, yan, nandito sa malamig kasi. Pag nandito sa malamig, weak ang hangin, mabigat. Hindi wala, konti lang ang pumapasok sa magazine. O, yan, no? Ang temperature niya is 26.4. Napakalamig niya, no, 'di ba? Kaya ito, magazine. 26.3 naman ang magazine natin. Kaya nga ayun, umorder na ako nung airsoft warmer na tinatawag para doon nakalagay sa isang box itong ano natin, itong gas natin tsaka yung mga magazine para makukuha natin yung saktong lakas. Makikita nyo siguro sa mga susunod na araw, parang ang lalakas ng mga idinedemo natin. Makikita nyo yan, no, sa mga darating na araw. Kasi, pilit nating ini-improve, inaayos yung ating mga kagamitan dito sa atin sa Bigman. Ma'am Sally, nakita mo na yun, di ba? Ako ba pupulot? Okay, ngayon, no, pasok ulit, asa ulit, firing. O yun, lakas, sumahampas, di ba? Indication na wala na bala, kaya nag-open slide. Release the magazine, then release the slide. Then rest the hammer by pressing the trigger. Tapos, pasingawin yung magazine, huwag hahayaan na matutulog na merong bala at merong hangin sa loob ng maraming araw. Okay, kung 3 araw, okay lang. 5 araw, okay lang. Pero tatagal ng 1 linggo, 2 linggo, 1 buwan, mas safe sa unit at saka mas safe para sa iyo, sa mga kasama mo sa bahay, sa anak mo, kung wala siyang hangin. Pasingawin, press mo lang to or iputok mo. Okay. Unit na to, going sa Lobo, Batangas, sa graduate ng ating layaway installment plan. Congratulations sa iyo, Sir Ismael Moody of Lobo, Batangas. Ito po, ipapak na po, then for shipping na. Okay, and now, for the main event, unit ng ating ka-airsoft na seaman na si Sir Aldrin Tagsip, no? Ngayon, siguro, malapit ng dumaong yung barko, no? Tatanggapin ng ating ka-airsoft na, ng ating madam ka-airsoft na si Donna May Tagsip. Okay. Okay, mga ka-airsoft, what good and special about this? Alam nyo ba na itong napaka-compact na unit na to is isang halimaw? Bakit isang halimaw? Okay, isa-isahin natin. Ilabas natin ang magazine. Powered by a 27 rounds high kappa magazine. Isa.
Kung mapapansin ninyo, naka-magwell siya kahit maliit siya. Dalawang advantage na agad dyan. Okay? Pangatlo, meron siyang tactical rail for upgrade. Pangatlo yan. Okay. Pang-apat, optic sight ang front. Yun nga lang, ang rear niya is conventional iron sight. Okay? Kaya kung bakit ganun yan, kasi nakaabang yan kung gusto mo siyang lagyan ng scope. O yan. Kita niyo yung advantage niya yan? 4 na advantage. Diba? Ngayon, ano yung mga meron siya na meron naman talaga sa mga ordinary 2011 or 1911? Number 1, present ang hammer at ang beaver tail at ang slide stopper. O, di ba? Kung ano yung mga sinauna, meron din siya. Ayan, number 1, hammer. Pangalawa, yung safe, B, kabilaan, ibig sabihin. Pangatlo, may beaver tail. Okay, yan ha. Yan. Pangapat, itong slide stopper. Yan yung mga conventional. Ibig sabihin hindi na common yung mo. Ayun, tumuloy, no? Hindi, kumbaga mga common na sa barrel. Ano yun? Hammer, beaver, slide stopper, at saka yung safe. Okay, no? Itong unit na to, kahit maliit, US technology. Yan ang napakasarap dyan. Ano yung meron to na wala yung iba? Kasa natin. Number 1, na special dito, naka-fix barrel. Naka-fix barrel, kahit maliit siya, ayan, wala siyang movement ng forward and backward. Wala, wala, hindi rin siya napa-forward. Hindi tulad ng mga ordinaryong unit na 2011, ayan, ito yung ordinary, gumagalaw siya, forward and backward. Forward, backward. Forward, backward. Okay. Ito, upgraded na to. Wala siyang galaw sa forward, wala rin sa backward. Forward, backward, wala. Forward, backward. Naka-fix barrel siya. Okay? Pangalawa, tight nozzle na. Okay? Pag sinabing tight nozzle, maliit lang yung nozzle niya. Hindi katulad ng sa mga pang WE, pang mga EMG, ang lalaki ng nozzle kaya lumulunok ng gas. Okay? Ito mamaya makikita nyo kung ilang seconds lang natin siyang lalagyan. Saktong-sakto lang yun para sa kanya. Ma'am Sally, check mo kung kaya, paarawan mo nga to. Naiinis ako, ang bigat ng gas eh. Nasaan pa yung isa? Oo. Kahit konti lang habang hindi pa ako nag-i-start. Paarawan mo na para mag-generate ng gas. Puro yelo yung loob eh. Okay, no? Ayun. Ulitin ko. Naka-fix barrel, naka-tight nozzle. Yung tight nozzle na sinasabi ko, ibig sabihin, maliit lang yung butas ng nozzle. Yung mga WE kasi, kung mapapansin ninyo, kaya bakit 7 seconds ko nilalagyan, normally, bakit? Kasi malaki yung butas, lumulunok ng gas. Ito, tight nozzle, maliit lang yung nozzle. Meron rin tinatawag na tight barrel. Iba yun iba yung barrel. Sinasabi ko nozzle. Ngayon, ano pang advantage nito? Wala siyang firing firing pin. Okay. Yung siya, may hammer pad na tinatawag. Okay? Pag humahampas yung hammer, flawless lang. Hindi siya yung humahampas ng bakal to bakal. Okay? Hindi ko lang sure kung steel ba to. Magnet. Check ko na rin, no? Para magkakaala. Hindi. Okay. Beaver tail, steel, trigger. Ayan, no? Trigger, bakal. Beaver tail, bakal. Ayan, no? Bakal ang beaver tail. Ayan, ha? Ang hammer, bakal. Okay. Siyempre, yung laman loob niya, bakal. Sa slide, wala. Beaver. Oh! Okay. Yun ang isang advantage nito. Steel tong pambaba, pero yung slide, hindi. Ayan, Okay. Ayan, steel. Ayun. Kaya napakalupit nito. Biruin mo bakal, iron.
Kasi dumidikit yung magnet eh, di ba? Sa alloy, sa stainless, hindi naman didikit ang magnet eh. Pero dito dumidikit, ibig sabihin, bakal tong baba. So, expected mo na. Pang matagalan to, nagamit. No? Expected mo na yan. Kasi, yun nga, iron ng baba. Lupit pala nito. Hindi ako nagtabi nito para sa akin, sayang ah. Sarap oh. Okay, anyway, no? So, yun ang mga advantage niya. Biruin mo ha, upgraded ang barrel niya, ang half-up rubber niya, ang nozzle niya, okay? Ang nozzle niya, ang hammer, naka-hammer pad pa. And lastly, some parts of this unit ay bakal na. Hindi siya tulad ng iba na pure alloy zinc. So, maihahanay na rin natin siya saan? Dun sa upgraded na John Wick, maihahanay na rin natin siya sa Shadow 2, The Everyman's Dream, di ba? Matitigas ang mga bakal nila. Kaya nga pag pumuputok to, grabe, ang ganda ng putok eh. Yan, yan ngayon, yan ang ide-demo yung test fire natin sa inyo. Itong napakalupit na compact na unit na to. Okay, ngayon, pakikuha naman sa baka pwede na yun. Kahit isa lang. Oo, tignan mo yung pinakamarami sa kanila, yung pinakamabigat. Okay, hello po. Hello, no? Okay. Boss, ano ma-repair nyo for beginner? Lahat ng unit, boss, pwede sa'yo kahit beginner ka. Kahit beginner ka, pwede ka mag-high-end. Kahit beginner ka, pwede ka mag-mid-end. Pero, kung beginner ka, hindi ka pwede mag-budget meal or low budget. Kasi kaya naging budget meal yan, low quality. Pag low quality ang nakuha mo, expected mo na mag-quit ka ng maaga sa airsoft. Kasi, ang low quality, gawang Lunes, gawang Martes. Tandaan mo, walang low budget na rifle na maganda na kayang tumapat sa Taiwan. Okay? Soon, marirealize mo, hindi pala talaga kayang tumapat ng low budget ng China unit doon sa mga Taiwan, sa US, sa Germany unit. Okay? Ngayon, lagay tayo ng gas ha. Ay, lagay muna tayo pala ng silicone oil. Silicone oil dito sa baba sa output valve. Then, silicone on dali. Papasokin muna natin oil. Ayun. Then, dito sa inlet valve. Okay. After that, lagay na natin ng gas. Okay. Lalagyan ko 1, 2, 3. Lalagyan ko lang ng 3 seconds ha. 3 seconds lang nilagay ko. Tignan natin kung kaya niya yung isang full rounds. Okay? So, this is the magazine, mga airsoft. Lagay natin, hatak, pababa, put your right thumb here para kung mabitawan, hindi siya mababasag. Then, lagay tayo. Okay. Tignan natin kung para siyang John Wick na super tipid. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 21. Ay, 23, sorry. Okay, ngayon, firing tayo ha. Okay, ang sarap ng tunog. Grabe, pag talagang naka-fix barrel, iba talaga yung tunog, no? Bakit naghang tong monitor ko? Tingnan mga, on dire-diretso naman. Okay, firing tayo ha, firing. Oh, grabe, sarap. Sarap, no? 3 seconds, mga ka-airsoft. Kita nyo naman. Open slide. Okay? Ngayon, lagyan pa natin ng bala. Kita nyo, mga WE, 7 seconds, di ba? Ito, lagyan pa natin ng bala. Ilan nyo kanina? 23. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. 20. Ano lang muna natin. Medyo, kasi, malamig na no? Ayan, tingnan. Nasaan ba yung temperature natin? 23.9. Biruin mo yan, lamig na yan. Di ba? Ano yan? Lamig na ng isang kwartong aircon yan. 23.9, no? 23. Okay. Ngayon, pag ganyan, malamig na yung magazine nyo, pinapayo ko, medyo painitin nyo using your body temperature. Bababa at tataas yung temperature niyan. Okay? Yan, 23 kanina, 23.9 nag 23. Ngayon. 25.7 na. Di ba? Kumbaga, pag malamig kasi,
yung build up ng yelo marami. Pero pag pinababa natin yung temperature, ang tendency, nalulusaw yung yelo, nagiging hangin. Malakas ulit siya. Okay, pasok. No need na ikasa, i-release lang to. Firing. Okay, yun. Hindi na niya kinaya. Biruin mo, 3 seconds para sa ilan natira. Oh, isa na lang natira. Oh, ayan o, isa oh. Ayan o, oh. Isa. Wala na. Oh, 3 seconds of gas. 23 kanina plus 19, ilan? 23 plus 9. 23 plus 19. 38? 42. 42 rounds para sa 3 seconds. Napakatipid na, di ba? Pero yung John Wick natin, di ba? 2 seconds, dalawang full rounds, no? Grabe tipid nun, di ba? Okay mga airsoft, yun nga. Ito yung unit na to, napakasarap, fully upgraded kahit maliit siya, no? Normally kasi pag mga maliliit na ganito, aggressive eh. Kaya dahil naman sa ganda ng performance niya, naka-fixed barrel, kahit maliit siya, wala yung binaypass yung pagiging aggressive dahil naka-fixed barrel. Okay? Mga airsoft, napakaganda nitong unit na to. Sad to say, iilan piraso lang po to, no? Yung mga gusto mag-avail ng layaway, okay, mag-PM na kayo. Yung mga nag-share ng live video, maraming salamat. Gusto ko manalo kayo ng mga big man na merchandise natin. Tactical sticker, tactical t-shirt, tactical ballpen, tactical keychain. Okay, gusto ko manalo kayo niyan, ha. Ngayon, sa mga hindi pa nag-share, pa-share po ng live video mga airsoft. Tulungan nyo ako. Kung hindi naman napakalaking abala na gagawin ninyo ang pag-share, paki-share po yung live video sa timeline nyo, sa mga friends nyo, para po dumami tayo rito sa community. Okay? Mga airsoft, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan, pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft. Hatid po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man. Thank you po.